Just wanna ask someone na mo share sa mga papa or sa mga mama ba about sa inyo ang na-receive sa Sunday service. Kay bulo ko ubay-ubay sa inyo ha. Mga buutan tanan na inyong mga anak, apil na pud ko. And I believe no nga para to sa tuwa tanan ang message. Nauna na si Lord nag-speak sa kuha. And I believe sa inyo hapod, naapod mo nakutlo. So, anyone? No? Mo share. Wala simba. O, sige, na may online. So, wala yung excuse. You can gi-offer na tanan sa inyo ha. Napa mo'y recording. Pag human naning kamot ang media para makatanaw mo. Para na recording and makareceive ka tong mga wala naka Sunday service and opportunity na ninyo. Inyohan na ng obligasyon nga maminaw. Sige, kinsa man share si Juan Sinelia. Kana lang Juan, nag-impact lang po sa inyo ha. Mayong gabi isa tanan. Ako nag-impact sa kuha kay as a parent kay kung unsay mahitabo sa itong mga anak pag-abot sa ilahang katapusan sa ilang kinabuhi kay labi na kung kanang believer na ang ginikanan tulubagon jud sa ginikanan kung unsay mahitabo sa anak kung unsay ilang color aning kalibutan kung kanang dili ba sila godly or ungodly ba sila tulubagon gyud sa ginikanan sa Ginoo kung kanang dautan ang ilang mga binuhatan kay gihatag man ang mga anak sa tuwa kay para kita ang mulid mo guide sa ilahang motudlo og mao jud ipakaon sa ilaha kaning espiritual na kuan nga pulong kay pag-abot sa panahon ang inahan gyud ug ang amahan ang silutan sa Ginoo kung ang mga anak dili makuan ba dili makaila sa ato ang halangdon nga Ginoo. So kato lang kay kung unsa ang binuhatan sa ginikanan kay mo reflect jud na siya sa mga anak. Kato lang maayong gabi. May gabi sa tanan. Na-bless jud ko ato nga topic no kay katong bago pa nag-service. Nabasa na gito na ako tong sa Proverbs 22. Nya kani akong mga anak, nagi ni sila kani si Aris ug si Andrea nga maglalisay. Masking si Aris na nagoy makuan pero di gyud mawala ba labi na kanang masking gamay ang butang kay mubuli jud ang maguwang. So dapat jud di ay nga dili lang di ay discipline, napo jud dapat instruction nga gikan sa Ginoo. So biblical jud ay nga dapat disiplinahon jud nato atong anak kay naman na siya sa instruction nga katong sa Proverbs 22 sa to. Basta nga kalang anak ko sa akong anak nga isa na lang mo nabi ako'y word. So kabalo na gid na sila kay mabadunggan naman na nila. So dapat jud ay nga tuwa yung ikuan sa tong anak ang word ni God kay para makasabot sila nga og ang instruction para makasabot sila nga anong kailangan sila disiplinahon kay mao man to yung ingon nga train your child the way should go so that he will not depart from it when he grow up. So mo po na makakuan sa kuha ba nga dili pasagdan lang gay nako kay di ko gana na manakit sa akong anak pero na-bless ko ato ingon ni pastor ako apo dito gamiton nga ni ana siya nga unsa man yung gusto mo dito akong ginaingon pud sila karon tulo ka soft o isa ka strong. So, mo gina ako i-remind sila always mo na kanang makadungog na kog lali sa ilaha. Ako jud na silang kuno di ko gusto samo ka. So, at least ba nga blessed jud kay ta nga naa jud ang Sunday service ug i-apply po jud na nato. Ug maayo jud nga naa jud ang tibuok pamilya sa isa ka kuan. And kato lang. Ako naman kay na-bless jud pud ko sa kay answer prayer po to sa mga na pas ba na topic kay which is kami manggod naa nami sa mga anak na mga dalaga na jud ba and naa na ganita sa community sa Christian so gina-pray jud na mo unsaon na mo pag kanang
pagbadlong or discipline sa among anak ba, kay lisod man good kaayo nga kanang ni ano na Christian ka ba nga dagko na imong anak, mas easy kung ang bata pa, like example si Caleb, na dali ra jud kay siya matrain kay nasanay naman siya, tapos ang environment sa duha ka dalaga lahi jud, so kami jud dapat mag-adjust. Na bless jud ko ato kay kanang dili jud mi kabalo jud mo badlong kay mahadlok mi kay lagi Christian lagi niya basig mali ang pagbadlong ba. So na-correct po, like for example kung mag-shout gani manawag, okay lang day na siya basta dili ka masuko. Isa ni mo syagit nga ay sa masuko ka sa iya ha. Then ang naano nako dito kay everything jud day nga magdisiplin ka sa imong anak dapat by scripture jud ay. So gi-apply na mo sa balay pass kay ang mga bata ba ginakuha na mo nga train your children daw. So, mo to among gina-apply sa balay niya si Oliver pod, gina-allow na nako siya nga siya jud ang mo take over jud sa family ba. So ako kay mo anak na lang jud ko, muhilom na lang jud ko kay everything na happen sa tong anak or unsa ilahang pagdako, maud jud na sila which is kita pud ang dahilan day ana. So karon dili pa jud siya late ang tanan masking dalaga nami na Christian na among mga anak pero good thing jud kaayo nga naagay sa community pati ang mga anak kay katawanan kayo sa Sunday service ni ana si Jenny mapaminaw ha paminaw kami po paminaw mo ha para easy na lang ang tanan kana pero nag-adjust jud mi salamat Lord sa word kana lang pass. Papa. Mayang gabi. Today, welcome si Milet, ang naka-RW bago lang na partner ni Ricardo Paz. Welcome. So, grabe gino, timing ka itong word na gishare ni Pastor, no? Na kaya niabot gud akong brother, first time niya niabot dito sa, grabe. Ginatawag-tawagan siya sa iyang misis ba? Pero, nag-prevail gud ang iyang, So, tama gud yung Ephesians 6:4, Father, do not provoke your children to anger. Permintin na sila mag-away sa iyang mga anak. Akong brother na si Arvin ba? Every time nga madungog gina ako musulod gid ko dayon kay grabe ang ilang away halos sumbago na niya yung anak babae pros mga babae pa yung mga anak niya. So timing gid kaayo nga niabot siya didto bagay gid kaayo sa iyaning word. And then tong first cousin nako si Mark na naka-RW na po itong iyang anak na si Mia. First time po na ako nakita ang iyang gidala niyang boyfriend niya. So first timer po itong iyang boyfriend. Okay ra po kay Christian lang po daw itong iyang boyfriend. Pero first time naman nakita ang iyang boyfriend, pati ang father, first time. So timing po kayo ng topic, Brad, no? Timing kayo ng mong anak na din dala niyang boyfriend niya. So thank you Lord sa word. And katudeng last gahapon di ay katong duha ka na-share na po na ako sa word na na-receive na ako. Katong service, katong isa ka security guard o katong isa ka helper namo dito nga puros papa. No? So ang ilang mga anak dili nila maasikaso kay pati Domingo nag-work to sila. Timing pud kayo ang gospel so na-share na ko sa ilang oras to. Papa. Nabay anak diha nga naapoy na dawat didto. May napod mo ba? Manginaw ta sa mga anak. Sige. Kasi na-receive po ni Morris. Oh. Kinsa? Mga anak. Oh, sige. Yan si Kim. Good evening. Ako kay wala man akong parents sa atong Sunday service no. So ako kay as anak ba kay nagdako ko nga kanang musukol jud ko sa akong parents, especially sa akong papa. Patong Sunday service ko gila kay na-remind jud ko sa struggle nila. Kay every time makadungog ang mga silingan na motubag ko. Ang ina-blame gyud kay sila. Kiunsa na siya pagpadako. Nganong maldita siya, nganong motubag man siya. So always giningon sa akong mama na gina-blame niya ang sarili ba? Nganong inaanak mo ka nagdako nga dili mo ko motubag sa akong parents dati.
Grabe niya ka. Kuan siyang mama, siyang papa ka ng respetado kay siya. Pero nga no, gyud daw nga, nag-struggle siya sa kuha. Nga mutubag gyud, kusog kay kung mutubag gyud ka ng, to the point na ka ng, mura na ako silag manghud itrato. Mura na ako silag kanang, murag ako gani ang kanang kanang murag mugulang sa ilaha mo ana na lang akong papa, sige na lang ta, tata man pangalan sa akong mama, sige na lang ta, sagdahin na lang na atong magulang mo ana akong papa. So na-remind ko atong Sunday service na dili dili gyud dapat na mas disrespect sa tong parents kay sila gyud ang mag-struggle emotionally kay madungog nila sa mga tao gyud sa na siya pagpalako nganong inanam na siya kay nagdako ko spoiled man gud ko nila og love. Pero dili sa kanang wala jud ko nag ano ato nga kanang tungod kay yaw-yawera sila bantog na yaw-yawera ko dili jud dinana akong parents especially akong papa. So mo question nila lang sarili bang ano inani man jud ko which is na-remind jud ko maayo ato Sunday service. So blessed kay ko sa anak na nakadungog ato. Salamat kay Lord. Thank you pastor. Kato lang. Thank you, Kim. Kim. Okay. Libog og Kim. Ang imo ni mo anak, Kim, para ma-set free jud ka, mangayo ka grasya sa Ginoo nga kaas kag sorry sa ilaha, mas dali ka ana makuan. Kay ako after my RW no gi kuan jud na ako, kanang first jud na ako nga gihimo is niuli ko sa takurong. Kay kusog man ko mutubag sa akong papa. Kay isog man gud siya gud unya pag-abot sa time nga katong ako na naggunit sa negosyo na ko'y kwarta utubag jud ko sa iya na putol naman niyang tiil so dili na siya kagukod sa kuha or kanang kuan na ba kanang kuan na siya marag na siya limitation ba handicap siya ba so niuli ko sa takurong nangayo kog sorry dako kayo kanang freedom sa ko ano itabo ba katong time nga nangayo kog sorry lang nagsorry ko di sorry kaayo tapos Kim magpa-bless ka sa imong papa mao na akong gihimo anak ko di okay lang i-bless ko nimo kung saon nga na siya i-pray ko nimo anak ko siya di ko kabalo mo ampo sabat na lang ani nga pagampo anak ko siya ako ta kang gi-bless ako ta kang gipasaylo bless na ako ang imong life. Kato akong gipa-bless sa iya. So confident ko before siya mamatay, naka-release siya blessing sa ako. Dili na pwede bawion. Basta naka-release na siya blessing sa imo at least ba nga mga wala sila sa kalibutan nga naa ang blessing. Dili gani kalagot. Kaya ang gingon ba sa Bible so that it will go well with your life. Kasabot nga daghan man kag-agian nga problema pero the life will go well with you. Dili ka nang struggle permanente ba? Dili ka nang maglisod ka permanente kay naa ang blessing sa imo. Pangayoaw na nimo og grasya Kim. Mga ka grace ni Lord. Tabangi ko atagi ko grace. Pero di ka matagan og grasya sa Ginoo kung di ka humble down. Kaya mo may gingon sa Bible, God resists the proud, He gives grace to the humble. Katagan ka anak ni Lord. Lord, gusto jud kong mo humble down before my Father. Tabangi ko ani. Forgive me, mauna po day mo ang pangayog pasaylo sa Ginoo which is nahimo naman nimo last Sunday service nga pangayog kag pasaylo sa Ginoo kay it's a dishonor baya sa Ginoo dili sa parents. Command baya ni sa Ginoo nga honor your father and mother. The moment nga nagdisrespect ka sa imong papa o mama, nagdisrespect kag una sa Ginoo dili sa imong papa. Kay si God man ang nagmando. Di ba gingon niya, children honor your father and mother. Instruction to sa anak. Pero ang instruction ni God sa father is do not provoke them into anger. And at the same time, discipline them in the Lord and discipline them, instruct them in the Lord. So duwa, atulo ka buok ang instruction sa father. Take note, father ha. Dili sa mother.
karon lang nako na nakuanan ba kay abi nato akuan kanang si tawag ani para to sa mama ug papa ang instruction. Gi-instruct di ay ni God to sa father. So kita nga father dako kay tag responsibility. But of course nabawi man to didto, di ba? Nga kung wala absentee ang father, which is naabay ato sa video nga absent ang iyang papa kay nagbulag sila. Ang mama ang naningkamot sa abroad. 6 years siya naningkamot sa abroad. But ang problem, na ay mga medals sa iyang anak, pag uli niya din with all the toga, tanang graduate yang anak, na imong professional yang anak. Ang problem, walay instruction and walay discipline. Mao to nga nawala na kwan na kanang nag-depart siya from the plan ni Lord sa iyang kinabuhi. So importante jud kayo to. No, katong mga wala nakatanaw, you can watch it and sa video para makabalo mo sa jud ang dapat himuon sa mga anak. But Kim, katong imong assignment Kim, as much as buhi pa imong ginikanan adtua na ngay kag pasaylo para before they will depart naka-release sila blessing. Mao jud na imong goal. May bawaan man na nimo Kim kung ginapropel ka sa Holy Spirit kay di ka may mutang. Murag dili ka at peace ba nga dili nimo na mahimo. So kanang unahon jud ninyo nga mangayo magpasaylo kay yes, 'di ba akong giingon sa inyo nga katong gi-share nako ba nga from the beginning badlungon jud ang bata. Then ang ilang pagkabadlungon nasagulan pagkabakakon. Tama? So nature jud nato na siya. Muna nga kailangan jud nga discipline and instruction. So kato dili jud pwede nga puro lang po disiplina kay dili ka maayo nga representative sa Ginoo kung papa disciplinarian nga papa. Kinsay nakatilaw diri mga disciplinarian nga papa? Kita tanan, di ba? Nya perti man lagi nato kabadlungon. Ha? Katilaw kag bakal, katilaw kag sinturon, sagpa, kulata. Sulod ka sako, ilabay ka diha, labayan kag bangko. Disiplinahe o, paludon kag asin, munggos. Pero nga nung badlungon man lagi gihapon ka. Kasi kulang, instruction. So kung basahon jud nimo sa Bible, na jud ay kulang, which is ato karon. Yes, nauman naman ta ani kay syempre like sa kung like for example kay Arlex, karon raman siya nakaduol sa Ginoo. Tagko naman yang anak. Matuyon ko sa inyo kailangan mag-pray jud mo. Pray jud ninyo yung mga anak. Kay syempre di man na nimo mabasol kay Lord, wala pa man ko ato nga time, pero right now nana mo sa Ginoo, habang naa pa sa inyo inyong mga anak, wala jud mo ilaing goal, dili ka ng ilang career. Mintras naa pa sila sa inyo iyo jud nang ipaduol sa Ginoo, instruction and discipline. Dili sila magpadisiplina, wala ta istoryahay diri, naa pa man ka sa balay. Kung gusto pa ninyo, dili mo puyo. Tuman jud mo sa ako ang kuan sa papa nga kailangan jud mo ma-instructan mo sa instruction ni Lord. Kung dili man mo maminaw sa kuha, di mo sabay tag Sunday service. Kung dili man mo minaw sa kuha, ano nimo? Pwede ba? Akong hangyo sa inyo, maski once a week lang, natay Bible study sa balay. Naon ko nimo. Kanang kita magigsuon ba? Or pwede mag-rides mo dito habang nag-rides mo, share kag word sa ila. Para naay instruction, dili lang disiplina. Sige. Kinsa? Kinsa to? Natumbang? Na, diha pa dyan sa dakong balay. Sige, palihog og badlong. Disiplina ha. Huwag bakos diha. Sige, kinsa ba?
Share. Okay, Lisel. Share mo para at least ma-bless po ang uban nga mao day ito gi-share nga isa. Ito sa maka-contribute ka unsa giagian po din mo sa imong anak. May gabi sa tanan no. Ako is na-receive na ako is kanang actually struggle jud mi sa among anak karon si sa among sa among eldest kay ning dulo jud mi kapas. Kay dili na may kasabot sa iya ba. Yan dili na siya mamina, wala na may kasabot kung sa iyang gusto, dili na siya nag-group. Rag iyang na lang is makaadtong Sunday service, wala ka na siya karon kay dili siya gusto nga maanhi. Dagan siya og reason ba. So, akong nakuha na to is, actually, kitang inahan, kay nasanay manguta nga, mama man jud ang mukuan sa anak mo. Pero, ning na jud ko, surrender ko sa iya, bay ko, Lord, ikaw na jud kuan sa akong anak, Lord, kay murag. Dili na siya maminaw sa ako, Dili na siya maminaw sa amo, maski, kuan. Matuyin ko, na may instruction po dito nga kung imong anak nga wag layo na jud sa imo wala na jud kay mabuot na si ako mama di man jud nimo maiwasan ako mo yaw-yaw jud ko masiki sa mama mo yaw-yaw man jud ta sa anak kay instead na dalaga na ba ya imbis na kanagong madapatan nimo syempre dalaga na more on yaw-yaw naman jud ta pero sa everyday nga naga-struggle ko sa iya ba kay nga na jud ko Lord dili na jud na ako ni kuan Lord isalig na jud na ako ni sa imuha Lord kung sa man iyahang kuan Lord gina-pray lang jud ako siya nga makuha niya unsa iyang gustong buhaton nga dili siya malayo sa amo aba and then bless lang po ko sa among youngest si Bernie siguro kay gamay pa siya na na gud siya nakuha na siya ba napaduol na namo siya sa Ginoo bless po ko sa iya ganina kay nga po ko sa iya kay niabot ko sa point po ganina nga gisabot ko sa iya kay gisugo na ko siya ba na gamkuan lang gud kay nga instruction simple ra gud kayo pero kontra gusto niya nga sugo ba din naghihilakan ko niya kung ano man kabing hilakan ko nimo bing as timpo naman akong sugo sa imo panagsara man ko mo sugo imo to nang kuan siya wala siya nitingog nako mo to ganina pagkuan na bless ko saya kay ganina pagkapangaon na to diri ning din siya ma sorry ma ko ha nga naman sa di ay siya sorry ganun ng buntag ba katong gisugo ko nimo kay nagkuan ko sa imong sugo sorry kaayo ma ko utunan ako ba na bless ko na ginakuha lang jud namo ginapray lang jud namo ang mga anak maski na kanang kabalo ko nga murag dili na jud na makaya ba mo surrender na jud ko nga basi usaha na mo disiplina pero powerful jud kayo ang prayer jud mo gyud gi-share sa tong Sunday service na powerful jud ang prayer jud nato syempre sa mga inahan jud pero ang disiplina pud mo na mo jud mututunan ko nga dili lang jud ay inahan po dai dapat ang papa pud gyud ay ang number 1 nga magdisiplina sa anak dili kay inahan lang gani kay nasanay baya jud ta anak salamat Okay, asa man ang amahan na to? Ali dire aman. Bitaw no. Like sa inyo Lisel, kung dili nimo kaya disiplinahon, ikaw ang love. Siya ang discipline or severity. So dili magud usahay dili magud madala sa lalaki ang love and discipline. So di ba na share na ko sa inyo nga ang love and severity dapat magkuyog kay ang Ginoo man God is love and severity. So kung puro ra mo disiplina wala po love magrebelde po din yung mga anak. So dapat na isa sa inyo ang love na po isa ang severity. Pero kung ikaw raw pwede ang lola ang love, ikaw ang severity. Sama gud kay Eunice og sa iyang grandmother ni Timothy na nakuha ni Timothy ang iyang faith sa iyang mama nga na pasa pa sa iyang lula. Sa ato pa, kung dili available ang mama, pwede lula. So, pwede di ay matransmit nimo ang faith. So, same good na sa inyo Dapat makita yun na sa inyo pod ang pagtuo ang faith
matransmit dapat sa imo mama, how you apply your faith, especially sa inyo makita niya nagpasalamat pud ka sa Ginoo nga amazing jud kayo si Lord kay nag-provide siya sa atua na nasulbad ang ato ang mga gina-desire. Tapos naay mga challenges sa inyong life, mapakita nimo na sa imong anak. Magtingala ka nga mag-increase ang faith sa imong anak. Pag dakuan na nila, magminyo sila, nakita man gud nila sa imo. Pwede nga naay kay ginatulid sa iya nga di yun siya magpatulid pero nakita niya imong faith, mao toy ma-adapt nila ang faith sa imo Kuha ninyo. Dili 100% patulid na ninyo. Kaya na mga kuan pero naamoy gina-transmit ang faith. Okay? Sige, Davy Jones. Sa kuha naman pas no kay syempre ako nagdako jud ko nga niagi jud ko kanang mga kuan ba kulata sa akong mama kanang abuse gid ba kanang kulatahon jud ka so murag natatak sa akong isip na dili gid nako ipasa pud sa akong mga anak so sa muang duha ako jud ang murag kumbaga calm napakita gid ako ka Brianna bisag caught in the act na gud siya pero gipakita gyapon ako ba nga na dili ko kanang masuko o physical siya. Kumbaga i-train ako siya, i-love na ko siya which is di gid ako na mabuhat sa una gyud. Sa akong mga anak, dili ko makakuan sila kanang makabanding sila ha. After sa katong RW na ako last year no. So napakaron ang faith gyud gunit gid mi kan mo na giningnan ako si Lisel na bago ka mo overtake sa yaw nimo. Storya sa ta. Kay siya man gud ang grabe ka na gusto na ako kami sa magstorya. Siya kay iya din yung girahon ba. So murag kalma sa ta mga isa tag moto nag-ask ko kay pass og word na unsa gid sa mong pwede buhaton sa kong anak na si Brianna kay dako naman gud siya na napasulod unlike kay Bernice ba nga na train gud siya diri. Baga na natatak gid siya ha. Gusto mo na every time na magkaon mi siya akong ginapa-pray or si Brianna kay kanang gid siya wala dili pa jud siya kanang kuan mo na gusto na ko gina-encourage na ko si Zarpod na i-push good na mag-D group, i-chat ko kung na mga banding sa mga kuan para at least ma-train good siya ba. So more naman to no. So anak niyo pagampo lang gid. Salamat po sa word ni Pas sa atong Sunday service. Okay, Lord. Sige. Ikaw, Yen, Alex, na kayo ma-share. Mayang gabi sa tanan. Actually, nakarelate ko kay Lizeling. Ana, jud mi, before may mga saba sa mong anak, magsabot jud mi ka Alex, Han, ikaw mga saba, karon ako lang ang maminaw siya ha. Sunod, pag dili na ko, ako na po yung mga saba, ikaw na po yung maminaw. Yung ana, jud said. Pero ako na-receive last sa this service, no, is, gyud. Talents are worthless if you don't have relationship with the Lord. So, jud na kay gina-push jud na mo na kay mga anak na mga talented man jud no dagag mga tawo gina-push jud na mo pero no katong na-receive na mo no word dili po day not all the time na karaganing magtan-aw lang ta sa unsay capacity nila but ang imuha jung ang relationship jud nila kay Lord ang mas importante at the end of the day. So mao ra to pass. Comment. Thank you, Yen. Tinuod jud no. Na-bless po ko ato kay ang talent, mura siya kutsilyo ba? Kung ihatag nimo ang kutsilyo sa kriminal, mupatay og tao. But kung ihatag nimo sa doktor, muhatag siya kinabuhi. Gamit man niya ang kutsilyo para pangtanggal og mga tumor, cancer, pang-opera sa ulo. But kung ihatag nimo sa kriminal ang gabas, pangputol yun niya og kamot sa tao og tiil sa tao. So same with talents, skills, abilities. Kung mahatag na nimo sa tao nga walay Ginoo, mangdaot jud og tao ang iyang talent. Pero kung mahatag nimo ng talent, gifts, abilities sa tao nga nasa relasyon sa Ginoo, makatabang jud siya sa tao and maka-encourage and maka-uplift sa kinabuhi sa ubang tao. So importante jud ay no. Nga mas more than sa ato ang mga skills and talents nga gina-develop sa mga bata. Relationship jud nila sa Ginoo ang number 1 jud nimo. Kay mao man ang dili nato mawala
Kaya ang diploma na nila mawala ra man na. Naiuban gani sama-sama graduate mi na may lisensya. Pero karon no alos wa na gani nag-renew si Anshin sa iyang lisensya. Yes, magamit lang nato for the meantime pangwarta pero wala eternal. Ang relationship jud ay nimo sa Ginoo ang na-value eternally, in eternity. That's why ayaw jud mo give up sa inyong mga anak. Mintras naa pa sila mo, suko na sila sa imuha kung disiplinado ni wa ko ilabot kamo ni giingon sa Ginoo. Kung dili ka mo sa ubay dinhi sa balay, naajoy abre ang pertahan. Lakaw ka. Well, si Alex na siguro na i-share. Sige daw siya, Alex daw siya. Hello, may gabi sa tanan, no? Wala pa na kaila naman mo. Dali lang ko, pas. Dali lang ko, pas. Dali lang ko. So, istorya. Katong, kanang sa father, do not, sa Ephesians 6:4, do not provoke your children to anger. So, kana ba kay, sa manggod, kanang sa akong anak na si Yuri kanang ako gyud makakuan siya ha kanang padulong na siya mulakaw ba niya makuan na padulong na siya mulakaw sa trabaho na-provoke jud siya sa kuha nya mo to na bless ko kay pastor ba grabe ana wag ko sa masawahan grabe power kayo ba salamat Lord kay na kuan gani na share po ni pastor gani niya katupas katong giingon nimo na severity o love. Ana, mo po yung yun sa kuha, katong wala pa mi nagpa-minister si mo po dang nakuha niya. And then, pa-minister na mo sa mga pas, ingon ko, kung dili ka, sa Alexa ba, kung dili ka mo tuman sa mo ang mga gusto dari sa balay, hindi ko hawa ni hawa yun. Kay, kanto, pero, aron hinahinay na siya guan ba kay ana man si pastor na kumubalik dawaton gyapon nimo sama sa prodigal son ba so karon naka-learn na pug ko nga magkuan ko siya nga musta na ka gimingaw na ko sa imo so ganahan na siya and then nakuha na siya maglagot na daw siya siyang uyab kay kanang kay naaday naibatasan ba kung ingnan ako siya daanan na kana ba dapat mag-ilhanay sa mo bago mo magkuan dayon ana ba so mo pud to grabe jud ko na bless jud ko sa kuan ni pastor na kaingon jud ko power jud kayo salamat Lord kay pastor Lord nga gigamit niyo siya di data di data sa to mo surrender until dili sila makaila sa Ginoo. Sige, kinsa pa mo share? Wow, si Davey. So, maayong gabi sa tanan no, o gilabihan na sa tong buhi nga Dios. Ako lang ma-share no since ay katong ang key takeaways nga na-receive nako kampas is that katong nga useless ang tanan, useless imong achievement sa imong pagskwela, ang imong honor or whatsoever. Useless ang tanan kung wala gyud kay batasan o wala kay pagrespeto sa Ginoo. Kay I can attest to that kay ning dako man gud ko nga ako ra isa, though na akong papa pero layo kaayo kay namuyo ra man ko up until now. So mao to useless ilang disiplina og ang instruction kung wala sila sa akong tapad. So murag the moment nga napaduol ko sa Ginoo dito lang gyud nako na kuan na murag na say tawag na learn kung sa other term pa na learn nga importante gyud ang batasan nimo kay back then grabe akong pagpangasaba sa akong inahan ginaingnan ako akong inahan nga dili na ko ma-blame og akong papa ginaingnan ako nga dili na ko ma-blame si kuya nga nag-enter og mga bisyo kung dili sa inyo ha kay kung mulakaw si mama mulakaw mo magpabilin si papa. So kung magpabilin si mama, mula ko na pud si papa. So murag since birth
sukad pa sa akong pagkatao, wala gyud ko nakakita sila nga murag nami banding or murag ma-insecure ko sa mga pamilya nga grabe kay gugma silang mga anak ba kay tapos napod ni mga anak nga grabe ka bugal-bugalon sa lami kay hapakon. Mao na so malagot ko anang mga nga mga bata. So mo to the moment nga naging as isa ra ko nga nag-eskwela from high school up until now sa college na ko nakaingon gid ko nga Lord, you're so great. Good kaayo nga ang guidance o ang protection nga gihatag niya sa kuha. O dili lang kay ang kanang instruction o ang discipline dili lang nimo na makita sa imuhang mamagpapa. Kung walay mong mamagpapa, I can attest nga makita na nimo sa Ginoo. Kay since high school, since elementary, wala akong mamagpapa. Ako lang gyud ang akong tiya. Perminti gud ko nagaduol sa Ginoo nga Lord, tagay ko ging ani kay wala man akong mamagpapa, kinsay maghatag sa ako guidance, kinsay maghatag sa ako instructions. So despite all of those, nakaingon gud ko sa Ginoo nga grabe kaayo kay pagtungtong nako sa high school daghan though na ako'y achievement pero wala gyud ko ning abot sa punto nga tungluhon gani nako akong ginikanan kay tungod wala sila sa akong tapad makaingon gud ka nga grabe naman sad mo ing aning ani dili ginakuan gyud ko na kay katong kuan ni pastor nga useless ang tanan sige gyud ko wala pa na kuan ni pastor na pero since high school gyud ko pagduol na ako sa Ginoo ginabalik-balik na gyud na sa akong kasing-kasing usa kong huna-huna nga useless gyud ang tanan useless imong achievement without a respect and pamatasan nimo sa Ginoo og sa imong pamilya og kato lang I'm so blessed and thank you pa sa message. Okay, thank you, Lord. No. Si Aris na sad. So, ang ano lang ako tong Sunday service is tong gi-mention ni Pastor Wendell tong pag masuko ang tahay si Papa, pag musuko si Papa kay kanang dili in a way na kay tungod kanang sa tawagan na kanang tungod siyang anger makasagit siya ba tungod kay nasuko siya mo. Do not provoke and na nagsige pa og na to kay Papa nga kanang murag ano na ko siya ba kay inyana sa una inyana siya and then na convict din ko ato kay bantog siya makasagit og inyana kay tungod ra pud sa mua ba nagahimo ko grason nga anong makasagit siya inyana kay utro pud ko maginay gulo so after ato kay dito na ako nga naga ano na ba nga nakita na ko nga gamay na lang jud wala na jud nagasagit si Papa jud ever since kay maano lang siya kanang makasagit lang siya pag maginahi mi or mag-away mi ni Andrea ba so ang dapat din ako buhaton is tama di na jud mi mag-away and mga to kay gingon magud sa word na children, obey your parents for this pleases the Lord. And katong command ni Lord nga never sa to kanang sitaw kaya na pas pag i-disobey ang parents. Katong pag i-disobey ang parents kay wala jud kay honor your parents so that you will live a long life. So mo na ko ang gina-apply sa akong sarili karon kay they've been a good parent ever since. Kato lang. Thank you sa word, Pas. Okay, thank you, Riz. No. Katong imong ginaingon sa Ephesians 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama jud nga mo-honor ta and mo-obey ta sa tong parents. Honor your father and mother, which is the first command nga na promise. Ang iyang promise is, it may be well with you and that you may live long on the earth. So ang question dire, why is it si Jesus Christ, gaobey man siya sa parents niya, pero nga nung wala man siya naglive long? Wala na ako nagidungag dito. Kasi mataas na po dato ang diskusyon dito. Bitaw no, kay si Jesus Christ, gaobey man siya sa iyang parents, pero nga nung gi-allow siya og 33 years old lang. Ang pasabot sa so that you may live long, i-allow ka ni Lord in accordance sa gusto lang niya. Kay diha kutob ang imong purpose din sa yuta. Dili sa mamatay ka
sa aksidente o sakit. I-allow so that you may live long. Ang iyang giingon. Si God, i-allow ka as He want you to live. Mo na ipasabot, ana. So, long ang life, dili man gud maingon ka nga, long ang imong life nga wala na fulfill imong purpose. Kaya syempre, naiuban na pandog disgrasya, naiuban diya na matay rag kalitog sakit, ana. So, magtingala ka no nganong ingon nato kay ang uban wala pod nag-obey sa parents. Ang uban pod is nag-disobey sa Ginoo, maya na. So, mao na shorten pod ang life. So, the Lord will allow you to live as long as He wants you to live. Mao na ang pasabot-an ng liblong. Sabta na to. Kay usay ang atong pagpasabot moratag si Abraham. Kaya na mga tuiga, pila ka tuig sila na nabuhi. No, as long as the Lord wants you to live, i-allow na ni Lord. Pag nag-honor ka sa parents nimo. And mao na kung kamo kauban pa inyong mga ginikanan, praise God, ganuman doctorate na nimo. Kay of course no, dili jud lalom kay like for example sa ako adin mobisita lang gani amo ang mother-in-law. Dinhi usay murag matrigger ka usay, mairita kay hilabtan unsa itsuraan ng aircon, sa itsuraan ng kortina, magyaw-yaw dinhi. Taka na mugbutang aning aircon, mangana gani kanang labtan hilom na lang ka Lord. Mulboy mo ang kon ba? Kaspa usay kay syempre nadyo mga ginikanan pod nga mitikuloso kayo. Hiwi lang imong pagbutang ya ako kay barina diha usay wala na panday mo yana kita ni ang aircon lahi laging pagkabutang ani dili straight ana ba unya irita ka usay sumongayo kog pasaylo ba Lord sorry jud kaayon murag react lagi akong heart pa ani pero sa kuha kay okay naman siya murag ana pero lahi iya ha mo na ang basta nataod ba ya kita kag kahoy diha mao to imong gihimong frame panday na diretso ano so kana process jud ay tatanan di ba ako mama say na ayo times pud nga mura kag mairita may ana pero i-maintain jud permanente ang respect and honor sa inyong ginikanan wa jud laing kwan walay lain nga condition si Lord is so that it will go well with you and you may live long. Amen? Isa sunod. Dali. Good evening. Dahil sa nakahulog ng vase, mag-testimony na lang kami. So, sit down here. Asa. Dito. So, siguro ang dami masyadong takeaways from last Sunday. So, I receive as a daughter and as parent. So, sa first is as daughter, ang pinaka nag-impact sa akin is whoever you are in the future, it is your parents ang ma-blame. Yun yung naging strength sa akin for the past times. Kasi sabi ko kay Papi na yung na-stroke siya, tapos yung nangyari kay Jamie, I really prayed and promised him, Papi, I will never make anything shameful. I will never put a stain to your name. Yan yung promise ko sa inyo ni Mami. In return for everything you did for me. So kahit syempre ang daming advices from the unbelievers, lami kaayo himuon, pero ang nakapatatag lang talaga sa akin is ayaw ko ipahihiya ang parents ko. Until now, yan pa rin ang naging strength and inspiration ko. And then, si Papi kasi, ano yan siya, sakristan din siya before. So, kung magalit yan siya, hindi yan siya namamalo. I never remember na pinalo niya ako, pero magdala siya ng belt, magdala siya ng kanang walis tingting. Pero never ako naka-remember na pinalo niya ako. The only thing na nakatatak talaga sa akin, di ba meron yung foldable na sampayan? Nilagay ako sa taas ng sampayan as a consequence. Yun lang talagang pinaka-worst na ma-remember ko. Then na-remember ko ngayon, kaya siguro, pero kung magalit siya, kung magalit siya kay Mami, ganyan, mamalo yan siya o magtapon ng gamit.
yun yung nakita nila sa akin before I became a believer. Kaya before, nag-struggle talaga ako magdisiplina kay Lax kasi nagatapon siya ng gamit. So, I really tried my best to follow the gentle parenting. Pero in the process, dragon na parenting, jud ang magawa ko ba? Magsigaw ako, yung laruan ni Lax na bangko, natapon ko, nasira, nakita niya yun lahat ba? And before, magtago yan si Lax kung may kasalanan. And when I became a believer, yung children obey the parents in the Lord, for this is right. Doon ko na-realize ba na before your children will obey you, you must first be a parent who is following Jesus. Kasi doon ko lang na-achieve yung tinatawag na gentle parenting. Kaya kanina, actually, siguro kung before na Tony, pag magsabi na, si Lax nakahulog, ang nakaisip ko manggot is, hala, mapahiya si Lax, mapahiya ako as mother, kung paano siya ginadisiplin, di ba? Judgmental man mga tao. So, ang lie sa isip ko is yan, ako ang ma-judge as parent. Pero kanina po sabi, si Lax, yung yan. Pero paglakad ko, si Lax. Lax, what happened? Mami, I did wrong, na ganyan siya ba? So, hindi na siya matakot magsabi ng totoo. Sabi ko, okay, what happened pala? Sabi ko kay, di ba, kanina, your hands is for love. Your hands is for kanang control. Sabi ko, oh, what? Di ba I tell you, come here. Di ba I tell you not to touch things that is not yours? Yes, Mommy, I'm sorry. Ganyan siya. Tapos, since ayoko talaga mamalo, si Jamie kasi ginasako yan sila ng lola niya nung ginadisiplina yung bata. Ako hindi ko man kaya magpalo kay Lax, pero minsan ginatali ko lang siya. Sabi ko kay Jamie, yung kamay, para alam niya ba? Sabi ko, kung kamay ang mali, kamay ang madisiplina ko. Pag bunganga, kanina untik naman siya mag-spit. Sabi ko, Lax, what do you want? I follow your hands or I follow your hands and your mouth? My hand. So you will spit or no? No. Dili na isa na lang piliin niya. Pero hindi ako namamalo. Pero pag, hindi ako namamalo. Pero pag, kunyari, gabi makulit siya. Sabi ko, children, B. The parents in the Lord. This is right. tanungin ko lang siya, where do you want to sleep? Beside me or outside? Magsabi niya siya, sige mami, I obey. I sleep here. Ganyan na lang. Tapos, paano gani you sing? Honor? Honor father and mother, and you shall live a long, full life. And then God has given you actually 22. So naging, yun pala ang secret ng gentle parenting ba? The parent should first embrace Jesus. Dito lang ay maging effective. So, yun. Thank you. Bless kaayo ako. Thank you po. Wow, nato lang no. Ano to na ang instruction and discipline. Again, ikuha lang na ako no. 'Di ba, nag-ingon ko sa inyo last Sunday nga ang prayer nato sa Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang name jud sa Ginoo ang mahallowed sa imo ang anak. Dili inyo ang apelyido or pangalan. Kato, ang world manggod is dili nako pakaulawan ang ako ang pamilya ani. But karon nga you are now in the light, you are a Christian. Dapat hallowed be the name of God sa imuha. Dili nimo hugawan ang pangalan sa Ginoo sa imong kinabuhi na. Dili, never mind na about your family. Kanang kung himuon ako ni nag-dishonor ko sa Ginoo. Kay kung ang imong pamilya imong ginaisip, kung wala imong pamilya, maghimo man kag daotan gyapon kung wala sila gatanaw sa imuha. Kuha ninyo. Kay pwede buutan mo sa balay nga mga anak. Pero kung wala na mo, sama gud sa papa ug mama ni Gabi. Wala man niyang mama ug papa, pero ang Ginoo ang iyang i-honor and glorify, which is mas mahimo kang successful. Ngano man, tabangan man ka ni Lord. Kung si God ang imuhang gina-glorify, dili ang imuhang parents imong gina-please. So as an anak, no, nga ikaw nga mama karon og papa, Lord, ang imuhang name ang mag-glorify sa iyang kinabuhi sa kong anak.
ang inyong pag-ampo sa inyong anak nga Lord, Father, dili mahugawan ang imong name sa ilahang kinabuhi. Ayaw tawon Lord, ay jud sugtin akong anak ang magpakauwaw siya sa imuha. Kana atong prayer. So ayan na nauna-unaon ninyo. Kaya uban man good, like for example, mga politicians, ampingan jud kayo ang pangalan nila kay para mag-continue ang pagkapolitiko nila, mga nana. Sa tuwa dili. Ang pangalan sa Ginoo ang ampingan nimo. Nga pinaagi sa imong kinabuhi, dili nimo pakauwawan ang hallowed be thy name dapat, dili hallowed be the name of your parents. Amen? No? So, napamumudiha. Then of course, you need to speak truth. Katong truthfulness ba? Katong gingon ni Antoinette nga encourage ang bata nga mutugan tinuod. Unsa di mo gihimo? Akong gitulak, akong gidapatan akong classmate. Dapatan di ay nimo pak. So, wala nimo na reward ang iyahang pagiging truthful. So, ang may tabo, wala nimo na encourage ang truthfulness. Gi-encourage gyapon nimo ang pagkabakakon. Diba giingon diya sa Bible sa na to? Ito akong giingon sa inyo kaganiha. Kineo. Okay. Salmo 58 versikulo 3. Salmo 58 versikulo 3. Naba mo diha? Hinaw, kinsay mo basa diha sa Bisaya? Salmo 58 versikulo 3. Ang mga dautan, magpabiling dautan sa tibuok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukad pa sa ilang pagkatawo. Sa ato pa, bakakon jud ang bata gikan sa pagkatawo. Naa jud ang nature nga dautan. Ang goal nimo as parents is tudluan nimo sila na mahimong truthful. Unsaon? Number 1 is encourage nimo nga mahimong truthful. Kaya baka kung lagi ni nature sa bata. So kung musuko ka nga nagtugan siya tinuod, wala ni mo gi-encourage na mahimong truthful kay kailangan siya mutugan sa iyang maliman. Naba mo diya? So pagtugan na niya, encourage nimo nga dili na niya imon. Yes, na-appreciate na ko ang imong pagka-honest. Pero kung usabon pa na nimo balik, natugan naman niya tinuod, tama? Sabon pa na nimo balik. Mao niya imong consequences. Sa either mo undang na kag-eskwela, nga ang discipline. Kaya ang discipline man God is dili lang rad, na may rad. I-withhold nimo ang mga butang nga iyang ma-enjoy as anak. Mao ni discipline. Like for example, pag eskwela, dili jud siya ka-eskwela. Oh. So, maski unsaon nimo kung di jud siya mo eskwela, di undang na to imong pag-eskwela kay di jud ka gusto. Kanang binuangan lang ko nimo, binuangan lang minimo. Kay kung imo ang gina-encourage gyapon, hatag gyapon kag balon, binuangan ka niya, di undang. Sama atong anak ni Vice, di ba? Tama siya last Sunday dito. Actually, isa po naka-concern niya nga mga anak pod. Dili lang pod sila Davy nang duol sa kuha. Actually, daghan-daghan nga mga ginikanan ga duol na sa kuha ba kay anak lang yung concern. Mo to nag-pray jud ko sa Holy Spirit unsa imong ipa-share Lord. Then ang isa jud niya ko concern dito is ang iyang anak pod. Nag-enroll sa UM. Nag-expect ang iyang papa for one sem magsige pangayog baon. Pag adto niya dito sa opisina sa UM, wala day nagpadayon og eskwela. 1 week ra day ni sulod gidrop tanan na yang subject. Pero one sem na nangayo og allowance. So iya yung disiplina yang anak. So karon sa nitabo, nibalik og eskwela yang anak. Then ang goal jud niya, duol jud sa Ginoo yang mga anak. Ning kamot jud yang anak asa sa atong mga event. Unsa ato ang mga dapat himuon nga mas the more pa ma-ignite yang anak, nangutana siya sa kadalyan. So may ana ba?
Kano sa nga atong RW kay gusto lagi niya. Kana jud ang heart dapat sa parents. Mintras buhi pa imong anak, manaaman sa layo, suma nga buhi papud ka, dili dapat maputol ang imong pag-lead sa ilaha nga maduol sila sa Ginoo. Kung nangasawa naman na sila, tapos maabot ang time nga magtapok gyapon mo, nagyapon ang principle. Pero limited naman ang discipline, kaya na naman ang asawa, ubanan nila, pero nagyapon ang principle ni Lord. Mag-away sila, magpa-counsel sila sa inyo ha, nagyapon ang principle ni Lord. Amen? So, encourage them, mga gagmay, encourage them nga may mong truthful. Mas dali jud kayo matulid, kining mga gagmay pa. No? Mga gahi-gahi na. Walay gahi sa pugihan mo ampo. Lordhan jud na ninyo. Sama to akong gingon. Both of you parents kneel down to the Lord every day. Lordhan jud na ninyo mga anak kadadlaw. Wala imposible. Kaya kung mama, sige ampo sa mo. Sige ampo sa mo. Sige ampo. Mo na nga nilihok jud ang Ginoo. Wala imposible maski unsa pa kakuan. Kamaldito inyong mga anak. Amen? Sige. Sa pa? Oras na. 8 pa. Sige. Next, kisa ba mo share? Napabay mo share diya? Joy, naka na siya mandadawat Joy as an anak? Dading, naba kayo nadawat pod or busy dito sa So, good evening di sa tanan. Actually, katong Sunday jud kay nag-struggle ko sa akong papa ug mama. Kay gamay lang gud siya na bagay tas nasuko man gud sila. Tas murag ako ang lambing man gud sila is kanang yaga-yaga. Joke-joke na ko sila. Uy, ayaw kasuko uy kaya naanak ko ba siya. Naniya naman ako mama na, ito magay masuko magay siya. Nagyaya na sila bago ko nila ba. Pana. Nihilom na lang jud ko kay dili ko gusto na murag magdala kog kalagot ana. Nihilom na lang ko then nananghid ko mulakaw na ko. Niya na ko na. Then timing pod kaayo ang gi-share ni Pas nga sa whole jud is ang na ano jud na sa kuha kay mag-honor jud sa parents jud kay na jud times na murag ma-fall short ko anang side ba na mag-honor sa parents kay kanang nakaingon po ko nga sayang wala sila. Kanang sayang nga dili nila mapaminawan. Una ginasendan man ako sila link. Ambot lang kung ginatanaw pod nila ba. Ginapray man ako sila everyday, wala joy adlaw, wala joy oras nga dili na ko sila ginapray. Pero thank God jud kay wala na ko nila gina-persecute pag mato ko sa church or kanang na mga activities. Sila po naga-provide sa kuwang pamasahe. Even sa mga bayad pag naibayaran sa kanang mission. Kanang nasabtan na nila bang kay di na wala na sila mabuhat kay si Lord man akong gisunod and kanang sa through sa akong journey kay Lord kay thankful jud gyapon kayo ko bisag wala pa sila kay ginasupport gyapon ko nila na magsunod kay Lord na then madunggan po na ako akong mama na maway na worship kanang mamina og mga preaching sa Facebook ba ano ko na kanang maayo pod kay iyang moagi sa reels niya kay nga na pirmi so murag thankful ra pod ko kay kahit papano makadungog gyapon siya word ni Lord ba. And katong last time kay dili man sila okay ni si mama papa but karon kay okay na jud sila, thank you Lord kay magtapat na sila tulog. And kana jud ang gina-overcome jud nako kay kanang mag-honor sa parent and mag-love pa jud sa ila. Walang. Okay. Musta pod kaya mag-honor si Sarina sa parents? Dali diri Sarina ba? Oh, si Dading sa tapos si Sarina. Sige daw. Hi sa tanan.
Hi there sa tanan na sa ako po dahil na dawat atong Sunday service is before man good kay gabi jud ko mo dishonor sa akong parents kung tubag lang na and kana hinahinay day by day kung dili lang jud ka kanang muhunong good og pray kay one day tubagon jud na ni Lord and before kanang gina-pray man jud nako Lord unta si mama po ug si papa kanang makita na ko sa church ba kanang nabuo sila na and I know one day ihatag na ni Lord and hinahinay naman sad si mama, gusto na siya magsabay-sabay sa mission, ana. And anak ko saya na, "Ma, mag-RW lang sa lagi ka." And I know, nanay right time na ihatag si Lord. And kato, kanang na-remind lang po ko itong share ni Pastor Wendell ba about na kanang, dili man ko parents, pero sa kuha sa student, kanang, sige na lang kag huna-huna ba kung unsay mohang degree nga maabot, ana-ana. Pero much better jud ay nga dapat, before ni mo hunahunaon ang worldly things, dapat mauna jud kag duol sa Ginoo and kanang na jud kay deep nga relationship sa iya and kana lang. Ngayong gabi sa tanan. Isa pag ko sa na-test. Mangutanan na ako pas ba kung i-message ka ni mama. Kinihana na siya sa ko. I-message ko to si Pastor Wendell. Migo na ba mi sa Facebook ni Pastor Hanchin. No, tabang yan. Gusto kong mama, Lord. Kay, bago lang dyan mi naglalis, no. Kay, ang sa to amang gilalisan. Nakalimot na po ko, pero na-bless na po ko na ministering ni mo pas ba. Katang gingon ni mo kay Kim. Tama day Lord no. Another na pud ko ani mga ipasaylo kay ganina wala ko ni ay gahapon kay 'di ba holiday karon so wala ko ni hulig balay. Kay kanang unsa mo ka jud aning mama oy di ko magyaw-yaw siya sa kuha ba kay ay kato detong sabaw sa budget sa balay pas. Kitagaan na ako siya niya dili gyapon enough daw. Salamat jud di na gani ko mokaon sa balay kay para masaigo lang tanan ang budget. Hindi ko jud magstorya sa akong mama pero ang ending ako man gyapon ang gistorya ni Lord. So kato mag humble down jud kay ako man jud ang anak niya. Born again na bayatan. Wag sumpay na sa kong pangalan pagiging Christian ba kanana good nang Lord sorry Lord kay nabuhat gyapon nako to. Ana ba ako tama day mo dito ang missing sa ko na mag-humble down always o magpa-bless katong magpa-bless kay do kasabot naman si mama sa akong mga ginabuhat sa church nagaserve ko kay Lord nagato ko diri sa Ecoland pero kanang ana lang bang iyang concern is amo ang relationship duha kay married naman ako ate dili naman muhatag kay mama ana good so ako Lord salamat jud Lord married man po ni ako mama Lord i-bless lang jud ako ni sila kay tabang mga langit jud ba kay doctorate jud kay nako ni akong mama ba kay salamat jud Lord kay napoy nakaingon sa kuha na mo po na imong training ground pag ikaw na po sa sitwasyon sa imong mama. Tama Lord no nung mag ano pa dai ko mag pay the price ko ba na mogobiyan pud ana sa pag-serve sa pag-humble down sa pag-ask of forgiveness. So mo lang to pa salamat. Kinsa pa youth dira ay na magtago-tago. Ay si Jen. Ali Jen. So, good evening everyone, no? So, ako day si Jan and na-receive na ko atong Sunday service ba kay. Grabe kayo kay kanang bless kay ko ato kay wala man ko nag-expect pug sa topic ug wala po ko idea ba ug unsa gay topic ato. Tas moto kay pag ingon ni pas atong about sa parenting anak kay. Grabe kay ka sana like bless jud kay ko kay laban na sa akong mama kay wala jud ko niya giundang og pray gud antud sa kanang like mag-surrender kog balik ana kay. Dati lagi nag-church ko tapos like na backslide gud ana niya. Wala jud ko niya giundang og pray tapos sa parenting sad kay wala sad ko ka remember nga kanang gikulata ko or kanang gibunal-bunalan ko ni mama kanang lahi ra jud ay kayo ko sa uban nga teenager ba nga kanang
Swerte lang kay ko pag-abot sa ila. Tapos, ang ano sa diay, kanang gina-overcome pa no karon kanang pagkatapulan, good kay. Best in unya-unya, jugay ko. Labo na pag mo, ingon na si Buddy nga, pangugas nagplato dyan. Tapos, wala unya na ito, taod na. Tapos makatulog na lang, ana, good. Pero, gusto dyan, good na ako buhaton. Pero kanang, lahi, magugugol kay. Before na ko siya buhaton, dapat magpahulay sa ko. Nga kanang, murag 5 minutes. Tapos, dira na kamulihok, para sa ganyan ng buntag. Kaya wala man ako nahugasan gabi. Tapos ana si Buddy. Moji pagbata na ko ba? Asya nga. Jen, pangugas nagplato Jen. Nya, mo to kay anak ko, taod-taod na lang. Tapos like, marag nasuko siya ba? Kaya wala pa man ako gilihok. Pero, gilihok good na ako. Pero nagpataod-taod pa ko kay gusto na mo ko magpahulay. Tapos mata na kay, mo lang to, blessed yung kay ko sa gishare ni Pas o kanang nakita po na ko akong life bang nga kanang lahi ra jud day kay ko sa uban o kanang thankful po kay ko kay wala po ko kanang napagrabe good nga kanang nawala jud like nalang gud japon sa tapok na. Thank you. Thank you, Jen. Ako ang ikuan ba, no? Sir, mag-send ko sa imo, i-post down ni Sir. Basahin na lang ninyo 1 Timothy 5:8. 1 Timothy 5 verse 8. Sige daw. NASB. But if anyone does not provide for his own, and especially for those his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. So like for example sa imo sir, minister lang ko sa inyo ani. Kaya like ani magreklamo mo kay daghan mo gastos sa inyong balay. No, especially kung kauban ninyo yung ginikanan tapos sa mani nga hurot na akong kwarto unya nanghatag magkukusimbahan good mo na nga nahurot na jud akong kwarta tapos wala na mo'y pagkaon sa imong ginikanan. Mas worse pa daw ka sa unbeliever ana nga dili nimo suportahan ang imong pong ginikanan nga naa sa especially household kauban nimo sa balay ba. So, dili mo dapat magsigireklamo ana kung naaman mo'y kauban ninyo yung ginikanan sa balay. So, worse daw mo than unbelievers. Kaya ang mga unbelievers, kuya, baya po mo honor sa ilang ginikanan nga naa sa balay ang uban. Diba? Pero ikaw karon nga na born again, mas kuyaw ka muhatag sa mission than sa imuhang mama, worse daw ka than unbelievers mo. May gingon sa Bible. Sige daw. Gina? Anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. So kung tanawon na ninyo, na ako'y ani nga basa mga baliwala na ako'y mahatag. Na ang isa ka tao, wala na ako'y mahatag kay na-offer na nako sa church. Mo ni ang iyang reason nga nung wala na daw siya mahatag sa iyang parents kay na-offer na nako sa church. Mo ni siya nga kini nga verse is especially kauban ninyong ginikanan ninyo sa balay. Si an honor dapat nga makanapa may opportunity ba nga i-bless pud gyapon ninyong parents. So, ayaw jud na ninyo i-reason out nga naghatag mo sa church, naghatag mo sa mission niya. I-deprive po ninyo inyong ginikanan. Mas maayo pa yatag nimo na sa imong ginikanan kaysa yatag sa mission. Example lang ngayon ang lan ng imong ginikanan tapos unahon nimo tong para sa mission. Gatanaw ang Ginoo sa imong heart. Amen. Pero tanawa pod, mangayo po kag wisdom sa Ginoo kay basig ihantak ra pod tanan ang imong ihatag pod sa imong papa. Or isugal ra pod na niya tanan pod, mangayo mo wisdom sa Ginoo pod. Pero kung pag-abot sa pagkaon,
kauno na ninyo, sabay man mo tanan, vitamins niya, pang-beauty niya. So dapat naadyo ng pag-honor sa ginikanan. Amen? Ila raman na sila katuig na mabuhi. Ihatag na lang na imo ang best food sa imong ginikanan. Okay? So, last, si Biboy daw, mangutana daw ta kay Biboy Begi, unsa niya as a father? Oh, father daw, as a father. Dito daw ka mo concentrate sa father. Ang gabi Juan po day, magpasalamat po sa kong mama no, kay love food ko ni sa kong mama. Maskin badlungon ba, sa una man god, nani severity akong mama sa kumigson sa ako, murag gikapoy na siya ba, kay unom diya mikabok no. So love na lang ang mahatag. Mauto kuto pra sa badlong. Muna, dugay ko na himong bad ba? Muna, badlong no. Taas yun akong pagkagahig ulo ba? So, ano, pero kana gilab kay ko sa mama no, kay maskin karon usahay, ma-short me, mutabang gyapon siya ba. So, salamat kay anak ma nya. As amahan pod, kanang ako apod kay severity ra pod tanan, isog jud kay ko sa mga anak kay mao lagi na di ko gusto ma-experience ang kuan sa una ba nga pabadlong gani. Sayo nakatunog bisyo mo na stricto kay ko pero sobra dai kay to. Kaya sa una, mangulatan ko nila tip-tip og jester. Mamemorize ko nila kanta katong kung ikaw ang bata, nagikulata, 0808, ano ba? Manganta ko sila ano halamat. Tawagan mo ko ani sa kuan. Oh, bitaw, memorize na nila. Online, naka-online sila tip-tip dira. Kantahon ko na nila. Anak ko galaw-gawan. So pero karon mga ulitaw naman sila mao to na nakatong sa preaching ni Pastor tong Domingo katugod na ma-provoke pud og anger usahay labi na si Tip-Tip masobra na og pangasaba ba. So gina-workout pud ko na karon nga butangan pud na kog love. Pero mao lagi to usahay puro lang gyud kanang kalagot pero gina-pray gyud ko na Lord tabangi gyud ko na akong mga anak kay di po ko gusto moabot ang panahon nga tiguwang ko. Wala sila respeto sa bay tungod karon isog kay ko sa ila. So kailangan nyo na ko i-balance na with Sunday naga-pray na gyud mi karon na ana nga unsaon na mo ni ang mga bata pagpadako o godly pud. 0808 0808. Anyway, no, ay yung kalimot boy, no, na discipline, instruction pod. So I pray nga nana kay session pod sa ilaha. Again, ako tamong i-remind nga ang instruction dito is Father, do not provoke your children into anger. Discipline them in the Lord and instruct them in the Lord. Wala niya giingon dito, DK teachers, discipline them and instruct them in the Lord. Yes, makahelp sila pero ang giingon man good Father, mangita jud mo og time nga mo lingkod sa inyohang mga anak. Naa jud mo anay panahon nga mahatag sa inyong mga anak. Iyon na ninyo pwede moingon ka nga, bitaw Sunday school na may DK teacher diha, sila Teacher Michael na, sila Ryan na mo trabaho ang mga bataa. Makareceive man sila diha, pero lahi jud kung ang papa ang makita nila ba sa inyo kay magbanding mo at tumog People's Park ba at least sa inyong panagtapok dito makashare mo og word ni God sa iyong mga anak. Pwede man nato na himuon pod. Tapok-tapok ang mga papa ug mama, dili nga ikaw share ha. Murag ihimo na pod mo nimo nga nag-service ra gyapon ta dito, siya ra isa mo share ana. Dapat grupo-grupo jud mo mga pamilya, magtapok-tapok mo, mag-connect mo sa inyong mga anak. Unsa may na-receive ninyo karong Sunday service or unsa may na-receive ninyo sa DK, nandiyan mo maka-minister sa mga bata. Kay lahi man jud ang attention span ng mga bata kung naana kamukha mo lang kaysa sa
ila sa DK, ang uban snack ra may ginatanaw ng mga bata diha. Pangutan na, di ba, gina-interview sa mga bata. Ganahan ko dito kay guhapo kayo ang merinda. Oh, merinda ang na-receive. Oh, so at least na-receive merinda. Oh. So kato lang kinsa ba? Alberto daw. Sige daw, bay. Sige lang ngisi ni diha sa likod, daliin bay. Wow. Ang gabi day sa tanan no. Ang ako pong ma-share po this. Na-bless ko ato ba kay napo day ko gibuhat na tarong sa kong anak ba. Kay ang tama po tingon ni Lisel yun na ang kasagaran jud mama is mao jud ang mo pitol sa mga anak ba. So kailangan jud ang isa jud ay tama to siya na dili pwede ang puros love o puros rad, dapat lahi-lahi day. Oto na dako naman si Eman, kabalo na labi na sig tanaw og YouTube mo siya gitsagit na. Ya di man jud malikayan na mas makasundog sa mga classmate ba. Ang mga pamalikas na English, social na English ba. Sa hindi na ako masabtan niya. Adto mabalik man niya mo na sakpan ako, so mapitol yun sa siyang mama, pero ang akong gina-apply is sa lab ko kung mapitol man sa siyang mama, ginaingnan jud ako siya na magsorry kasi mong mama kay dili man pud maayo imong gibuhat mo na ang ginabuhat so at least naday ko'y gitarong unsa sa akong anak ba, ug maora pud akong unsa sa akong una-una. O karon gina-push po ko ni Pichi na pwede ba daw ako daw ang magbaliktad mi ba, ako na pud ang rad niya, siya na pud daw ang love. Gina-apply pa namo ng tanan. Yes, pwede man mo magpuli-puli. Kanang ang isa, kindness, severity ang isa. Grace ang isa, truth pud ang isa. So, kato no, na ako'y na-share dito nga nag-misrepresent ka sa Ginoo kung puro ra jud ka love. Dili ikaw tama nga representative sa Ginoo kung puro lang love. Dapat naapoy discipline, naapoy punishment. Kay nature man ni Lord dapat ang mag-manifest sa ato. So kana no, isa na ka ikuan nato as papa and mama. So praise God no, kay ubay po di ay mga naka-receive anak, mama, papa, and apply jud nato na karon no, kay wala jud ikaw na po kay i-share. O naka-receive po ako ang asawa. Kinsa ba? Napay mo share? Colonel. Silipan siguro ni Bert ba? Katanaw katong love and sa to severe. Sa tinod lang, makita magyud ninyo, ako jud ang severe sa mua. And na-amaze lang ko kay si Aris jud ay nakapansin na naginahinay na day ko kanang unsa sila. Just pero Riz, ayaw jud ako i-honor si Lord jud. Dapat kay Lord jud ka magpasalamat. Kay kung dili tungod kay Lord, severe jud kayo dilay. Pero kabalo ba mo na tinuod jud ay na jud love and severe, pero lahi lang po ni Celine, di lang kay love, tolerate po dosahay. Dilay. Pero siya gyud ang love. Sa mong pamilya, siya gyud ang love kay every time mga saba ko, hilom din na siya, and then siya dayon ang mukuan kanang murag mo baraw sa kuha ba nga nasubraan na ka ana ba, and amazing lang pud kayo kay sige tag-ampo na Holy Spirit pud no ata sa imong kinaiya, and hinay-hinay pud naga-manifest ana pangayon gyud ay nimo, and na-amaze lang ko kay siya na mismo nag-ingon, thank you Lord, kay Lord yung ka mag-thank you. Please ako. Kato lang pa, salamat kayo. Okay. Oh, OM.
Okay, manggabi sa tanan no. Ako sad di ay kay na-bless po ko sa akong anak nga si Rayan kay pag-abot na ko sa balay pangutana day nako siya nak unsa man imong na kuan na receive ron naminaw ka didto kanang pagsimba nato ana siya nga ana din siya kanang kuan daw dapat dili daw masuko dayon ang ginikanan sa anak pangutan-on usa dili daw dayon bunalan kay ana din ikaw manggod kay basta usay mo musumbong kog tinuod kay mamunal pud ka ana siya dito sa kuha ba mo to na anak ko nga sorry anak ko sorry then mo to nakunsa pa siya nga basta mo na-remind pud ko ba nya so kanang mo na gingnan nako sila nga mo na sometime kay isog ko sa inyo ha kanang tungod dili ko gusto nga akong magian ninyo kay since birth kanang pagpanganak ba isa ko isa ka tuig pa ko namatay jud akong mama so kanang pag-abot na akong lula rin nagbuhi sa kuha unya pag-abot na akong 8 years old i-adapt ko sa kuhang iyaan so baga diha na ko nag-working student hantod nag-college ko. Murag kulang jud ko pagmahal sa akong ginikanan patay sa akong mga igsuon. Kay katong nakuan ko nga na ako'y buot. Kay pati man akong maigsuon kay kanang gihimo gud ko nang murag sulugoon lang. So kanang ako lang kay manghod man ko. Magpakumbaba lang jud ko taman anak god niya pag-abot nako sa akong iyaan kanang hantod nag-college ko kanang nakatungod kay nag-working student man ko so unsay mga trabahon sa balay sa pati iyang mga anak ginasugo ko bisag mali na ilang ginabuhat magpakumbaba dayon ko so kato lang kay pag college nako nagbinuwa na kanang murag naisip nako ba kay dili ko tagaan nila og kanang higayon nga maglaag mo to murag nagrebuildi ko ba nagkauyab mi ni Dodong mo to nagbinuang ko murag nagbinuang ko wala ko nakahuman og eskwela kay napabuntisan ko ba niya scholar ko ato sa mong barangay og sa mong kanang sa eskwelahan nako mo to naisip na ko pag scholar manggod ka murag mas top good ang sustento sa imuha mo to naisip na ko ba nga muundang gyud kog eskwela mo to sa karon mo nang isog kay ko sa kumana kay dili ko gusto nga ilang maagian ba akong naagian dili ko gusto mo nang gusto nako nga magtarong sila kanang magrespeto sila kay ang ako pong mga igsuon sayo na minyo pero hangtod karon ba ilhang mga nanganak na ako mayson niya nang ayang mga anak hangtod karon ba naagi hapon gud silang poder kay ganing pabadlong gihapon gud mo nang akong ginaistoryahan akong mga anak nga mo na dili ko gusto nga nahitabo pud sa akong maigsuon kanang naagi hapon naman anak mo nang di ko gusto mahitabo sa inyo ha anak ko kay kita na born again naman among utok so kanang i-apply namo unsa amuhang nasabtan unsa ang nasa Biblia so mo to akong anak karon ma-bless gyud ko sila Rian ni Charmaine kay kanang pagmata kung wa sila klase di bawal jud mag cellphone kay ginaingnan nako walay mag cellphone kay ngano kung mag cellphone manggod ta diha maluya ta di ta kalihok mo na mga akong mga anak makuan pud ko ma-bless pud ko sila ha labi na kay Remrem ma-bless gyud kaayo ko isa po na siya nagahatag og encourage kay Dudong si Remrem kay pukawon jud na niya labi nag murag makabalo gud siya nga magsimba iha gyud ang pukawon niyang papa nga moadtog simbahan niya kanang maabot na sa apobyo kanang saportahan ba magkuan na siya kanang ganing mag-worship na siya pang madungog na niyang kanang kanta simbahan kanang happy jud siya ba niya kanang grateful kay nga bata kanang maano jud niya ba kanang lahi ra gyud ang bata kung sige nimo ipaduol sa simbahan god kay naa jud sila kuan nga ma-receive ma-apply nila kay ngana ba mo nang ako kanang maging mapasalamaton jud ko ba nga kanang nabilong ko diri nga grupo god nga kanagay di pud ka mapasagdan ba maano jud ka kay lahi ra man gud to sa unang gisimbahan nato ba kay murag puro na lang kahibalo pero wa nato gina-apply god so ingana lang daghang salamat
Okay, thank you kaayo sa mga nag-testify. I believe daghan pa diha. So, before ta mag-end, no, namitingan na mo kaganiya nga to ang first na mission karong April. Ang first na mission nato is sa Kadalyan. Mahimo siyang 5 and 6 instead of 4, 5 and 6. Kay limited ang time sa uban sa Friday na exam. So, but of course we will pray kung i-allow ni Lord nga natay first session sa gabi, early sila tanan mo abot, bahala na 8:00 magsugod as long as dili kay sila hago, dili maka-consume kayo o kanang taas nga time para di sila mabilar. Ready sila sa long time sa Saturday, we will do it. So, our fasting will start tomorrow, fasting and prayer. Naaman mo or wala, or maka-appeal mo dito dili. You can join the fasting. You can pray. Dili lang fasting ha, prayer. Kay nga naman, we are not battling against flesh and blood or ang ato ang kalaban diri is of course no spiritual darkness, and kailangan po nato ning ang power sa Holy Spirit. Kay kung fleshly lang, dili jud ta mo obraanin nila kay mga batan-on baya nino, nakatilaw baya pud mi ani sa pag-asa. So kailangan jud nato sila i-battle into prayer. So opportunity ninyo mo join sa prayer and fasting, and kung dili man mo makakuyog, no, again ako lang ta mo i-remind, no, especially kaning mga ngunani na atay mga mission, and Acts 9 verse 15. Posto diya, sir. Acts 9:15. Sige niya diya. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. So again, we are the chosen instrument sa Ginoo para unsa man to bear his name. Para asa sa mga Gentiles, mga unbelievers. So gipili ta sa Ginoo even before pa, no, mabitag ingon niya diya sa Bible sa John 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you, niya na siya diya. And niya na pa siya, appointed you so that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give it to you. So, igsoon, kita jud ang gipili sa Ginoo. Daghan ra ba, pila ka millions ang naa sa Davao, ngano ikaw man jud ang gipili sa Ginoo. So, gipili ka as a chosen instrument, gi-choose ka to bear His name, tama? And, yang gingon diya, nga mag-produce ta og fruit that will last. May mga people nga i-entrust sa atoan ni Lord, kana nga fruit nga naa sa Ginoo, nga gikan sa Ginoo nga gihatag niya sa atoa, dapat mag-bring food og fruit sa uban, maka-bless sa uban ba, matsuwa gipili ta sa Ginoo. Karon, pasalamat mo sa Ginoo, pasalamat ta sa Ginoo nga naman kita ang gipili. Kay dili di ay tanan gipili. Nganong naaman mo din nganong wala man mo sa iyong barkada, nganong wala man mo dito sa lain, nganong ginapadalaman mo sa mission, pinili ka sa Ginoo. Kay tung una bitaw, no, kita nimo naman ka permanente sa barkada, wala lagi ka gareklamo. Magbuntag ka mag-inom diha, magbuntag ka og drugs diha, wala jud kay madunggan sa imo. Nagreklamo na ba mo nga grabe gikapoy nako sa suyop ba? Wala uy. Wala yung kuan ana. Reklamo na ka. Mo reklamo mo kung gitawas mo or nalubat na mo, tama? Bibitsinan mo. But now, every time mo kining inyo ang tawag, dili dapat mo mag-volunteer lang dire. Kanang na-share naman ako ni one time sa inyo nga kung gido ninyo voluntarily,
mag-expect jud mo reward kay Lord ani. Kung voluntary. Dapat ma-mindset ninyo nga bond slave mo sa Ginoo, pasabot sa bond slave, always mo mag-please sa nipili sa inyo ha. So dili na ni question sa inyo ha kung mangadto mo didto mag-volunteer mo o unsa na kanang dili mo volunteer. Bond servant mo dapat, dili mo volunteer kay ang volunteer mag-expect og reward, praises ba. Basahon na ninyo sige. 1 Corinthians 9:17. Nadiyaw. Basaw daw. For if I do this voluntarily, I have a reward. Tama? Pasabot nga pwede di ay anytime, di na kumuuban. Di na kumuadto. Volunteer man imong mindset. Nakuha ninyo? Ato ning tuliron sa inyo ha. Dili dapat volunteer inyong mindset. Kaya ang volunteer, pwede siya mo-withdraw kung nagkalisod. For example, wala na kay dili maayo ang paminsar sa imong finances, tapos ni-withdraw ka, volunteer ang tawag sa imo ha. Kuha ninyo? Pero kung bond servant ka, kita ninyo, ang volunteer is dali lang siya mo-withdraw kung lisod. Kung bond slave ka, nakasabot ka sa imong purpose, nga gipili jud ka sa Ginoo, privilege na nimo. Bahala na smooth ang kinabuhi or dili smooth. Ang imuha jud heart is to please the one who chooses you. Nakuha ninyo? Mao na niya na siya, for I do this voluntarily, I have a reward. But if again against my will niya na siya, I have a stewardship entrusted to me. Niya na siya diri, kung tanawon ninyo, naa daw kay responsibility nga gihatag. I have been given a stewardship. Niya naman siya diya. I have been given a stewardship. Na di ay responsibility. Kay kung kami pod, wala pod may responsibility nga, wala na mo, gitake this nga responsibility di ay na mo, nga i-bless mo and mag-produce mig disciple, gipambiyaan na tamo kung katong dili smooth ang among dagan sa among kinabuhi. Niabot man ang time nga wa jud mi mga kwarta pod. O mga sudan, way pang bayad kuryente, way pang gasolina. Pero dili man volunteer ang amuang pag-respond sa Ginoo kung dili bond slave. Wala kay laing i-please isang Ginoo. May bawan na ninyo kung volunteer ka. For example adto ta og Pag-asa or RCY. May bawan ninyo kung volunteer ka. Kay kung wala ko as inyohang leader sa church, di ko mo kuyog, dili na po mo mangadto. Nakuha ninyo? Nga naman, volunteer ka, gina-please ra nimo ko. Dili ang Ginoo nga nagpili sa imo ha. Naba mo diha? So i-correct ninyo, tama ninyo yung kasing-kasing. Kay basig volunteer ka din ba? Nya wala ba ka gitawag diri nga volunteer kay nagapangayo kag reward. Moadto ka sa mission kay nakay ginapangayo. Volunteer ang tawag ana sa imo. Naba mo diha? So it's not against my will niya na siya diha. So whether I feel it or I don't feel it, I will go. Tama? Ako aning himuon nga responsibility or stewardship nga gihatag sa kuha. Kay dili ni question sa akong feeling nga moadto. Commitment yun na nimo. Ang slave man god, ang slave tong unang panahon, wala na kay right sa imo sarili. Ang katabang tong unang panahon, paliton. Sabda ninyo, pag mapalit si Joseph, gipalit man si Joseph, wala siya right. Di ba? Pag puyo niya sa balay ni Potiphar, wala siya right. Gipapriso siya, wala siya right. Nga naman, slave man ang iyang tanaw sa iyang sarili, gipalit siya. Nga nung ban slave man ta, gipalit man ka sa Ginoo sa iyang dugo. Gibayaran ka sa Ginoo, mo na nga ban slave ta sa Ginoo. Wala kay laing himuon, i-please nimo na ang Ginoo, dili na si Satanas ang imong i-please. Ban slave naman ta, nakuha ninyo. Dili mo volunteer din niya. Naba mo diya?
Ako aning ikuan sa inyo para makorek ang mga mindset ninyo ba, especially kung natay mission. Kasi manungara mo ana sa mission kay namoy gipangayo. So dili naman kay ihatag Lord o wala, padayon mi ani ano man, na kay responsibility gi-entrust ko So dili na ta mangugat ana sa inyo And praise God no sa inyo kay banslave man jud ang inyong heart no. Uban no, maski dili na nimo agdon kuyog na ngano man, banslave man ako responsibility diha. Naba mo diha. But of course no, I believe no kadaghanan man sa inyo is banslave na. Ako lang i-inform ang tanan nga dili tanan is among makuyog ngano man limited raman po datong matulgan. But of course kung na kay tent diha or maduyan nimo, okay lang po mo kuyog ka. And mag-provide po kag own sakyanan kay priority nato ang mga uban nga workers, the same time mga delegates po. Amen? So again, dili ta volunteer diri, bondslave ta. Ang bondslave is always mag-please sa papa or sa iyang master. Amen? So, last, 1 Corinthians 9:17. Again, before na ako ni-share ang last verse, kabalo ba mo, nga once nga bondslave ka sa imong master, ato ang Ginoo, He will take care of you. Kabalo siya sa imong need. Muna nga mo ginaingon sa inyo, Kaya ang uban manggod nga volunteer, lisod. No, lisod kayong panginabuhi. Wala mo gaisip sa among kay ng lanon, mga anak. Kung kami ka, nag-isip po mi sa among kay ng lanon, naapog ka din before. So, dili, it's not about our feelings na. It's not about our need. It's about our responsibility nga gihatag ni Lord sa atoa. Responsibility niya nato nga mo reach out sa mga wala pang nangabag-o. Kay nga naman, gigrasyahan raman pud ko na somebody nga nag-reach out sa kuha. Tapos, naapoy somebody nga ni-reach out sa inyo Naapod mo yung responsibility karon nga mo reach out sa uban. Dili lang ka selfish dapat. Amen? Ay, lisod man tulganan. Lisod kaayo ang kuhan, no? Tubig. No, kuryente, YCR. No? So, ay signal dito. So, kana lang. Then, lastly, 1 Corinthians 9:17, if I were doing this on my own initiative, I would deserve a payment. But I have no choice. For God, basahan ninyo. For God has given me a sacred trust. Imagine na nimo, pagkatiwalaan ka sa Ginoo. Ang Ginoo ang nagkatiwala sa imo nga responsibility kay kabalo siya ang imuang testimony, ang imuang life magamit niya para ma-bless ang uban. Amen? Napa mo diha? So, karon mao ni ang mga workers. Okay, ang mag-share sa Why Some Are Not Touched, si Yao. Ang original intent and cross sa ako gyapon. Inner healing si Pastor Lionel. Holy Spirit ako Things That Bind si Chakati, si Kati. Deliverance, Pastor Wendell o Pastor Kubos, depende. Victory over adversary si Aris. Si Experiencing Father's Love, Pastor Allen Lloyd. Then devotional si Joy Cardenas. Finance si Kem. Made in the Image si Jen Sol. Truth Revelation. Ang prophetic name si Kim. Sexuality, Hanshin. Water Baptism. Jethro, Great Commission si Pastor Nante. Okay? Ang mga workers, asang workers? Okay, dili tanan maka-appeal kay sama sa akong gingon sa inyo but still you're welcome. Restoration head
kaming duha, of course, Jesus Christ above us. Shindel. Coordinator si Kem. Intercessor si Pastor Apple, Aliria, and Pastor Rowena. Spiritual guide si Joy, Jen, Kim, Yao, Aris, and Jetro. Food preparation si Michelle Abiliana, Lynn Gabia, si Tep-Tep, si Jester, o si Michelle Umbalay. Ang registration, si Mai Kati, si Mai ang registration, material si Kati. Media, si Sar, si Dading, Harold, and Dabi. Timekeeper, Dabi. Worship team, si Jetro, si Joy, and si Aris. Marshals and restoration, si Ati Ipin o si Arnel. Food in charge, si Pastor Allen Lloyd Esmeraldo, si Richard Dudong, and musabay si Richard Papaya. Si Richard Papaya and si Harold. Harold, Dodong, Richard, Esmeraldo, and Pastor Allen Lloyd. Okay? So, kaniyang mga workers dito nga mag-join. So, kung naay maka-join sa inyo nga uban, you can join. Okay? So, si Daniel, you can go with us? Okay, si Daniel. So, okay. Si Daniel and mo, yato di mo, Ann. Okay, so kung mo sabay ni si Ann, isabay na lang dito si Alexis and si Aya. Okay, kaya mo join man sila dito. I-appeal na lang sa workers. So, provide your tent and provide your, okay, delegates. Si Jerry Lagwan, Rodeline Ortega Apa, Desiree Rivera, Angap. Kulot, Dayot, Ogdes. Si nickname nila, okay. Si Lalay Sulaiman, Estra Sulaiman, Diana May Ago. Okay, mga youth pa ni sila kadaganan, na isa ka senior citizen. Berdanet Cortel, tagakuan ni siya. Samal ni siya, no? Okay. Kasi mo gunit, ani. Pastor Apple. Hana Comendador. Asa nigikan? Arwena, okay. Antoinette. Audrey Liaris Doria. Sige, next slide. Justin Puentes, Tandot Jorpan, James Mark Ayon, Juban Ago, Vince Libres, Alexis Baslao, Miko James Antivo, Dodong Ago, and Adot. Okay. Kim Arnado. So pila ang wala pa ka pre-RW dia empowerment 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nana ni sila. Okay. Sige. So we have 24 delegates. Palapakan natin si Lord. No? O si Daniel also, you can go. So 25 tanan. So, okay na? Okay. Sige. Katong mga katong mga dili jud, no, I'm not sure kung kamusta ang weather karon dito. But ang road padulong dito sa balay, makaabot na ang sakyanan kung uga. So, pwede na yung mga motor dito kung uga. Ang problema nato, kung mag-ulan, syempre, of course, slide siya. Kana lang po na nga to ang dili pa sure. So, muna nga, by Friday mula kami, dito na namin matulog kay lisod man kayo kung morning na pod bang hawa, wala ta kabaloon sa ang situation, base gunyag, kalit nagkusog ang tubig, gunya na, dili mi noon katabok. So, better Friday pa lang mo, larga nami. So, siguro, lunch, ana? Or mga after lunch or before lunch siguro. Yes. Dili. Si Richard Papaya ang mogamit aning van. Ay, si Richard Dudong.
itabok nila dito sa kuan sa sapa. Kung kaya niya dong, tanawa lang sa dong paniiran nimo. But sa sapa dong, panaugon jud nimo tanan. Hantod sa makasaka sa kuan sa semento. Tanawa lang, tanawang area. So magdunga na lang ta ay oo, tabok 4x4 mo ha. Oo. Tabok kayo. So si Rose Ann magdala siya og pick up kano sa mga toan Friday. Oh, sabay ta. Oh, nanaan tayo extra na sakyanan sa likod. Oh, wato na lagi ka ana. Kay dugay na kay ka gusto nag-desire mo ato didto. Oh. Oh, kung wala daw sakyanan, pakyaw siya kabal-habal. Oh. Oo. Oh. Okay? So, again, pray. Tomorrow, ang ato ang fasting and prayer. Kung sa'yo atong i-pray, of course, ma-open ang heart sa mga delegates, anointing sa mga pastors, on leaders, and mga facilitators. Then, i-bind po ninyo ang mga principalities of darkness dito. Number 1, of course, witchcraft. Number 2, kanang mga opposition of righteousness, pride, no, kanang mga spirit sa kalibutan, rebellion, kay kana bayang kadalyan diha bay nagtapok ang mga NPA itong una. Kay lisod man na tabokon kay magtabok pag sapa, wala pa may hanging bridge before. So diha ang ilang taguanan sa kadalyan, but right now nangawala naman na diha. But kana nga spirit, no, rebellion, maayos tubangan pero magtingala ka di nanay mga backbiting may nana. So kana ma-open ang heart sa mga delegates and katong mga dili makakuyog, of course ang inyong mga resources, substance makakuan. And nag-text ako bago lang, wala ga church din pagkabalo niya nga natay RW, nagplant siya isa ka box nga tuna. So for the ano siya for the restoration weekend tol na naman siya. Okay. Thank you. No, ma-bless ka in a million folds. So kana ba no nga kita nila ba nga yes, wala man sila sa church pero kabalo sila nga kita nila ba. And last Sunday na yung mga dili regular mo church lang diha, mo abot diha na sila gitunol na pod para daw sa missions. So si Lord ang naga-provide sa mission kung asat niya dadon. Kung naay mission, there's provision. Kung naay vision, naapoy provision. Amen? So kita, dapat no, cheerful lang tamo hatag. Kay kabalo man si Lord, asa na padulong ang ato ang mga panapang plan. Okay, let us pray sa ato ang offering tonight. Heavenly Father, salamat sa imong word. We thank you. Amo gibalik tanan dungog himaya Lord sa tanan nga na-receive namo last Sunday. Sa imuhan ni tanan gikan Lord nga akong nasulti. And I would just wanna bring back to you all the praises nga akong nadawat para na sa imuha Lord, and all the glory belongs to you. Father, among i-live up sa imuha kining upcoming restoration weekend sa Kadalyan. I pray, Father, na kining mga mag-join sa restoration weekend, mahimo silang strong disciples nimo. And I believe, Lord, na ikaw ang nagpili ani nila nga nung gipaapil nimo sila ani nga restoration weekend. I pray, Father, for an open heart, Lord, sa matag-usa nga mag-join, anointing sa tanan nga mo share, and even mag-volunteer. Ay kanang nga mga bond slave nimo Ginoo. Ikaw, Lord, ang mo anoint sa ilaha. And Lord, tanggala sa mong kasing-kasing kanang volunteer nga spirit, but bond slave, Lord, nga always mo please sa imo. And Father, I pray also na ma-order ang tanan, ma-protect ni mong matag-usa nga mo biyahe. Ikaw mag-provide, Lord, sa mga needs sa imong mga anak. Nga, Lord, ikaw mo supply tanan, Lord, in the mighty name of Jesus. And Lord, akong prayer nga for good weather, nga walay baha, Lord, sa sapa. And even, Lord, akong prayer is
maka-experience pod mi dito og kanang bugnaw pod nga weather nimo Lord. And nga walay ulan. And salamat kaayo kini nga opportunity nga imo aming gipili gintrasan mi nimo Lord og sacred nga trust. Thank you kaayo Lord kay ikaw nagtrust amo. And salamat pod kani nga responsibility nga imong gihatag sa amo. And thank you kaayo kay gipili mi nimo. Salamat kaayo Lord. Lord, accept our giving tonight. Among gi-plant ani nga mga missions. Ikaw Lord mag-multiply ani a million folds sa among tanan nga itanom. Ako gi-break and bind kanang spirit of toiling sa among finances. I declare Lord shalom sa among kinabuhi even sa among finances Lord. In Jesus name. Amen and amen. Ayong gabi sa tanan. So, okay, guys, kaniya nga to ang need sa to ang media. MSI laptop worth 67,000. Sunny Alba nga 71,000. Extension wire nga 2 pieces tag 105. Epson nga EB-X51 projector 29,000. So kaniya nga to ang mga i-pray. Let us pray. Heavenly Father, among ilipap sa imo ang needs sa imong church. Ikaw, Father, mo provide sa mga farmers nimo kanang mga mutanumay Ginoo. Ani nga team, ani nga church nimo. Ikaw, Lord, ang mo bless sa mga transaction sa matag usa. Kay ikaw man ang nagsulti nga He who provides seed to the sower. Ikaw ang mag-provide sa amo, Lord, og itanom namo, og igo na lang namo, Lord, itanom ang imo ang i-provide. Salamat daan, Lord, sa among pananom. And if you're here na kay makumit dito, you commit, then si Lord ang mag-provide. As long as you're cheerful in giving, nga dili ka mag-grumble, dili ka magduwa-duwa when it comes to giving back to the Lord. Thank you kaayo, Father, for this opportunity nga makaplant na pod mi. Kay we believe, Lord, kung nami itanom na jud mi anihon. Thank you sa pananom namo and thank you pod sa among anihon, Lord. In Jesus' name, accept our giving, Lord, as a pleasing aroma to your throne. In Jesus' name, amen. So kung muhatag pod mo dito kay Maymay, i-specify nimo para ni sa laptop, mga gamiton nun sa mga bata or gamiton nun sa church, nara sa inyo. Or sa camera ba? Nara sa inyo. Or sa wire ba? Naitag 100 daw, 105 nga wire. Sharo, wala pa 100. Okay. Okay, natay birthday girl. Atong prayhan si Rose Ann. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, night cake. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay. Happy birthday, Roseanne. Okay. We'll pray for Roseanne. Okay, pray.